Karen, ito ay si Gregorio de Guzman. Anak siya ng singer na si Claire de la Fuente. Karen, aminado siya na nakiparty siya noong New Year's Eve dyan sa hotel nga sa Makati. Kasama niya yung grupo ni Christine. Pero itinanggi niya na may nangyaring rape. Paano po naging rape? Bakla po ako. Never po ako nakapagtalik sa babae ever in my life. Hindi ako natuturn ng babae. Ito ang depensa ni Gregorio de Guzman nang humarap sa media kanina. Isa siya sa 11 kinasuhan ng rape with homicide kaugnay ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera noong Enero 1 sa isang hotel sa Makati. Kwento ni de Guzman, noong araw lang niya nakilala si Christine. Masaya raw sila sa New Year's Eve party kasama ang mga kaibigan. Tuwang-tuwa si Tin. Ang saya namin. Yun po na naalala ko. Sabi pa ni de Guzman, sa room 2209 sila nagpa-party. Pero may mga kaibigan din silang nakikiparty sa kalapit na kwarto sa room 2207. Sa kabilang room, hindi ko pa maalala yung exact number. Pero mga 6 or 8 lang po. Pagpasok ko po, na-notice ko po, lahat sila pong mga lalaki at para pong bakla. Kagaya namin po, lahat. Pero mas may edad po. At sa mabutan po, may mga matching pajamas pa ho. Pero ang saya napalitan agad ng trahedya. Kinaumagahan nang makita nila si Christine na walang malay sa bathtub pasado alas 12 ng tanghali. Chinek ko yung ilong niya, kinanong ko kung may air na lumalabas. Wala. Tapos, chinek ko kung may heartbeat siya. Wala rin. Sabi ko, Rom, tulungan mo ko tanggalin natin siya sa bathtub. I need to give her CPR. Sabi ko, Tin, babe, gising na, please. Tapos, inumpisa ako mag-CPR. Tapos, sa bandang isip ko, baka tayo niyang gumising. Nahihirapan na ako, tumutuyo na yung bibig ko. Naalala ko, malambot pa siya. Naalala ko nung binuhat namin siya gamit yung kamay niya, yung arms niya. Palabas ng tub, warm pa siya. Dinala sa pagamutan si Christine pero dead on arrival na ito. Kinasuhan ng rape with homicide ang 11 lalaking kasama ni Christine noong gabing iyon. Ilang pasa ang nakita sa katawan ni Christine at may indikasyon na inabuso ito. Walang nakitang palatandaan na sinakal o pinalo sa ulo. Ayon sa pulisya, ang ikinamatay ay ang naputukan ng ugat o ruptured aortic aneurysm. Because probably of yung taas ng level ng toxicity ng alcohol, and then yung atakihin ka naman pag sobrang, di ba, sobrang taas ng BP mo. Walang nakuhang droga ang PNP sa kwarto na inupahan ng grupo. Pero ayon sa hepe ng Makati PNP, may nabanggit daw si Christine sa kanyang kaibigan. Si Christine mismo nagsabi siya kay Romel sa isang in custody natin na sabi niya, yung friend niya talaga to kabit ko rin, sabi niya, parang may nilagay sa drinks ko, parang sumama pakiramdam ko, sabi niya, sino naman? Nagbagit siya ng pangalan. Hawak ngayon ng PNP ang 3 suspect, kabilang ang duty manager ng hotel. Marami daw sa kanila ay maaga umalis ng hotel. Yung plea na yan would suggest na something went wrong and I don't want to get involved. 8 pang suspect ang pinaghahanap, pero ayon kay de Guzman, hindi siya nagtatago at handa siyang makipagtulungan sa mga pulis. Nasasaktan din daw siya na nakitang nakakulong ngayon ang mga kaibigan ni Christine. Hindi namin siya iniwan. Inalagaan namin siya kasi alam namin hindi niya kami iiwan. Para naman sa ina ni de Guzman, walang kasalanan ang anak niya. Alam namin yung totoo. Bakla yung anak ko eh. Ang hirap i-admit. Pero alam ko yun matagal na. Bata pa siya. Lalaki pa din sila. May instinct yan and you're, lalo na if you're, under the influence of intoxicating alcohol. Tapos kung meron pang presence of drugs yan, di lalo na. Okay, Karen, update lang doon sa kaso. Ano ba? Ngayon ay ongoing pa rin yung inquest proceedings at pag tumuloy ito tomorrow, 3 days na continuous tong pag-inquest ngayon. Bakit ba natatagalan?
Kasi Karen, marami nga, una, 11 yung nasa listahan ng mga kinakasuhan nila. At yung 11 na tao na to ay posible pa daw madagdagan at marami pang affidavit na kailangan. So medyo natatagalan talaga itong inquest proceedings. Pero at the same time, may iniintay pa silang mga test. Pati yung parang toxicity test para malaman ka kung naka-trigger ba to nung aneurysm niya, yung pag-inom niya ng alak. So yun, iniintay pa. And at the same time, isang SOCO report pa rin silang iniintay. At balak ka ng pamilya, doon sa press con kanina ay ipapa-re-autopsy nila to sa isa pang agency or independent agency. Doon sila magpapasagawa ng autopsy report. At kanina nga, doon sa ginawang press con dito sa San Juan ng pamilya ay humingi sila ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan sila na makamit ang hustisya. Gayun pa man, nagpapasalamat sila sa mga buhos ng tulong at pakikiramay para sa kanilang pamilya at may panawagan din sila sa mga netizens na maging sensitibo at itigil na yung victim shaming.